Sa banal, sakdal at napaka-makapangyarihang pangalan po ng ating nag-iisang Diyos na buhay na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo, kami po ay bumabati sa inyong lahat ng kapayapaan. Tayo po ay magpapasimula na. Awitin po natin ang bilang 114 sa atin pong mga himnaryo. Ako'y isang tupang naligaw sa landas, madilim na bangin, siyang liwanag ng puso sa akin tumakas. Jesus, bigyan ng liwanag. Ako'y iyong alalayan ng mapagpalamong kamay, landas na dilim, ayong liwanagan upang ako'y di maligaw. Ang kalagayan kong nasa sa panganib, Jesus, sumasambong sa landas ihatid, pusong tinidusay, napatatanggilik sa dagila mong pag-ibig. Ako'y iyong alalayan ng mapagpalamong kamay, landas na madilim, ayong liwanagan upang ako'y di maligaw. Sa kalagayan kong aking tinutunggo, sa aking iawit, hamot sa gloryo, kamay ko'y abutin ng maligtas.
na purihin, sambahin at luwalhatiin ang ating nag-iisang buhay at banal na Diyos. Walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Numero 141 po ang ating susunod na aawitin. Ang pananampalataya ko'y tunay sa Iglesia ng Diyos na marangal. Kristo Jesus ang siyang umaakay sa lahat ng nasasakupan. Tunay, tunay na tunay, Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus lamang. Tunay, tunay na tunay, dapat nating mapagtiwalaan ang pangako ng Diyos sa taong tapat. Si Jesus sa atin ang magagawad. Sikapin nating lahat na maganap, manatili hanggang sa wakas. Tunay, tunay na tunay, Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus lamang. Tunay, tunay na tunay, dapat nating mapagtiwalaan. Ligaling hirap ay ating ilagak sa Diyos at bugtong na alak. Sa ibon ni Satan upang maligtas, laging masigla sa pagtupad. Tunay, tunay na tunay, Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus lamang. Tunay, tunay na tunay, dapat nating mapagtiwalaan. Ang mangmanguwag nating tutularan, nagtayo ng bahay sa buhanginan. Di gaya ng ating inaasahan, Kristo Jesus ating saligan. Tunay, tunay, Iglesia ng Diyos kay Kristo
ating Panginoong Heso Kristo. Numero 156 ang atin pong huling aawitin. Ayo'y nagkakatipon at nag-aawitan, maligayang sandali. Anong nais kung ating kapiling, si Jesus maibig. Pag-ibig niyang tapat sa ating nagligtas sa lahat ng bagabag. Ang kahit talis na pangalang Jesus, lahat tayo'y sumulong. Ang ating kaligayahan, Panginoon ay sundan. At kahit maging saan man, nakalaang laging kaalakbay sa hirap ng ating kordero. Nais nang makaramay ang aking kaligayahan, saan may sundan. Ako ay nagpupuri dahil sa pag-ibig na kaloob ng langit. Ang dilim ng buong sanglibutan, hinangot inahis. Ang kagilagilalas na kaliwanagan, doon na nabatid. Ang Diyos ng langit ay walang hanggan, ang dakilang pag-ibig. Ang ating kaligayahan, Panginoon ay sundan. At kahit maging saan man, nakalaang laging kaalakbay sa hirap ng ating kordero. Nais na makaramay ang ating kaligayahan, saan may sundan. Diyos ng langit, sambahin at
Sa banal at dakilang pangalan po ng ating Panginoong Heso Kristo, ako po ay bumabati sa inyong lahat ng kapayapaan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan. Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ng mga dalagang, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi, ang kanyang kalwalatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan. Kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang santuaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilab na mga kadakilaan, at purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Amen. Mga minamahal, iginagalang at mga pinagpipitaganan po naming ating mga sariling sangbahayan, sa ating mga kabiyak, sa ating mga anak, mga manugang, mga apo at mga mahal sa buhay, mga kamag-anakan sa laman. Tulad po ng itinuro sa atin ng Panginoon, hindi po siya nagkatawang tao para sa lahat ng mga tao sa sanglibutan, kung hindi upang hanapin niya ang mga nawawalang tupa sa loob ng bahay ni Israel. Nagkatawang tao po ang ating Panginoong Heso Kristo upang hanapin niya ang kanyang mga tunay na mga anak. Sa noon ay katawan ng Diyos na walang iba kung hindi ang mga Israelita sa laman. Itinuro po sa atin sa pamamagitan ng pangangaral ng Panginoon at ng 12 apostol. Mga kapatid, ay nagpabautismo sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo ang 144,000 natataka ng pangalan ng Kordero at pangalan ng Ama. Apokalipsis 14:1. At ang 144,000 ito, Apokalipsis 7:1, sila ang tig-12,000 sa bawat angka ng Israel, na sila po ay bagaman mga tutulog sa kanilang mga libingan, makatitiyak po na papanhik sila sa langit sa araw ng ikalawang pagparito. Sila nga po yung tinatawag na nangamatay kay Kristo, unang mabubuhay na mag-uli sa mga patay. Unang Timoteo 4:3, mga magulang at mga kapatid. O unang Tesalonika, sa kanya pong Kapitulo 4:16 hanggang 17. Tiyak na tiyak po, 144,000 unang mga bubuhay na mag-uli sa mga patay. At nang sila nga po ay masumpungan na at matatakan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, isinugo na ng Panginoong Hesus ang lalaking si Saulo
na dati manlulupig sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, isinugo po siya sa labas ng bansa ng Israel upang tayo naman, tayo, na hindi mga anak ng Diyos nung araw, na wala tayong pag-asa sa buhay na walang hanggan, walang pagpapala, walang pagliligtas. At noong araw nang tayo'y mga Katoliko pa, iglesia ng tao, iglesia ng kung ano-anong mga pangalan, nasa kapangyarihan tayo ni Satanas. Datapwat salamat sa Diyos sa pamamagitan po ng pangangaral ng Panginoon sa pagkasangkapan kay Apostol Pablo sa kahintilan. Habang binabasa natin ang kanyang mga isinulat, mga kapatid, natuto tayo at nakilala natin, meron palang isang bago at buhay na daan, Hebreo 10:20. Itinuturo ko sa inyo ang isang daan na kagaling-galingan sa kanyang unang Korinto, mga kapatid, 12:31. Ito po ang ating pinagsasama-samahan sa huling araw na ito. Ang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, na kung tayo po maglilingkod sa Kanya ng buong puso, buong lakas at buong pag-iisip, makakasama tayo. Katulad ng sinasabi nga po sa unang Tesalonica 4:16-17, kung magkagayo ng Panginoon din ang bababang mula sa mga langit. May pakakak ng Diyos, may tinig ng arkanghel, at ang unang nangamatay kay Kristo, yung mga nangamatay sa paglilingkod kay Kristo. Una na nga yung 144,000, unang mabubuhay na maguli sa mga patay. At kung magkagayon, ang wika pa man din ni Apostol Pablo, tayo na nangabubuhay pa, tayo ngayon 2014. Kung ngayon darating ang ikalawang pagparito, mga kapatid, ang wika sa atin, tayo'y aagawin na kasama ng mga nangamatay kay Kristo, bubuhayin sila, sa anumang paraan hindi sila mauuna, tayo po sabay-sabay na papanhik doon sa bagong buhay, sa bagong lupa, bagong langit, bagong Jerusalem. Makakasama tayo ng Panginoon sa loob ng 1,000 taon. Magpapahinga tayo ron. At pagkatapos po ng 1,000 taon, bababa tayo kasama ng Panginoon, hahatulan ang mga taong nangabuhay sa lahat ng kasamaan. Sa araw po ng linggong ito, salamat po sa Diyos. Walang sawa, ipinaaala-ala ito sa atin. Ito na po ang panahon. Ito na po ang huling pakaka. Ito na po ang huling tawag. At sa araw po ng linggong ito tayo, na mga magkakaibigan at mga magkakapatid sa loob ng iglesia, tayo na mga mag-aanak. Kahit na tatatlo, kakaunti, aapat. Ang kapanahunan po natin ngayon sa huling araw, tulad po ng kapanahunan ni Nunong Noah, 80 kaluluwa po lamang ang nangaligtas. Si Noah, ang kanyang asawa, ang 3 anak, si Sem, si Ham at si Hapet, at ang 3 mga manugang, 8. Kaya huwag nating ikakahiya ang paglilingkod sa Diyos kahit na nag-iisa. Ang pagliligtas hindi po paramihan, hindi padunungan, hindi po pagarbuhan. Kahit tayo sa kubo lang, kahit tayo walang bahay, kahit na nasa ang dako. Ang Diyos nasa langit, nasa lupa, walang dako na hindi kinaroroonan. Ang paggawa ng mabuti, 13:16 ng Hebreo, at ang pamamahayan, pangangaral ng Ebanghelyo. Mga kapatid, huwag nating kalilimutan sa ganitong mga pagsamba at mga paghahandog natin. Ang Diyos totoong nalulugod sa atin. Magpapasimula tayo, mga kapatid. At tayo tayong sumandali. Aawit tayo ng isang maiklit may espiritong awitin numero 26. Unang estropa at koro po lamang. At pagkatapos po, mga kapatid namin at mga kaibigan at mga magulang, sa pangalan ng Panginoong Hesus, ititiklop muna natin ang ating mga tuhod. O Kristo Jesus, na lubhang mahabagin,
lagi nang dumaraing, sana ay pakinggan kami linisin. Bathala naming Jesus, dinggin ang aming loob. Pusong dumodulog, pagpalaing lubos. Dakilang Panginoon po naming Diyos, Amang banal na lubha ka pong kagalang-galang. Ikaw po ay Diyos na sadya ka pong kapita-pitagan. Nag-iisa ka pong Diyos na buhay. Ikaw po ang may-ari. Ikaw po ang lumalang ng lahat ng mga bagay. Ikaw po ang Diyos na tunay na pinaka-makapangyarihan ka po sa lahat. Amen. Amang banal na sakbibika sa iyong pag-ibig, napakasagana mo po sa kagandahan ng iyong mga kalooban. Napakadakila mo po sa iyong mga pagbibiyaya, dadapwat ikaw po ang Diyos na napakabanayad sa iyong mga kagalitan. Amang banal na ikaw po ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, ni Jacob, Diyos ng iyong bayang Israel. Ikaw rin po ang pinagtapatan, pinaglingkuran hanggang kani-kanilang mga kamatayan ng amin pong mga minamahal na mga magulang. Ama, sa banal at malinis na pangalan mo pong Kristo Jesus, masusulyapan mo po muli kami dito po sa silong ng iyong dampang tahanan at maging sa bawat sangbahayan ng amin pong mga minamahal sa buhay, mga kaibigan at mga kapatiran sa iyong banal na iglesia. Ama, bagaman kakaunti po kami sa bilang, hindi po namin ikinahihiya na kami ang pinakahamak at pinakamaliliit na bahagi ng iyong banal na iglesia. Damahin mo po sana sa kaibuturan ng aming mga puso. Pasimula pang kami magsipag-awitan sa umagang ito ng mga pag-aawitang bagaman hindi po marilag ang aming mga tinig. Sinasampalataya na namin, tinatanggap mo po na isang masarap na samyo sa iyo pong banal na kaitaasan. Panginoon po naming Heso Kristo, sinasamba ka po namin, pinupuri ka po namin, niluluwalhati namin ang iyo pong kagalang-galang, ang malinis mo pong pangalan, sa Espiritu mo po at sa iyong mga kagilagilalas na mga kaliwanagan. Amang banal, nalalaman mo po kung paanong ginamit namin ang 7 mga araw na ipinautang mo po sa amin. Ama naming Diyos, nalalaman naming hindi pa kami nakakaabot sa iyong banal na kaluwalhatian. Mga abang, mga hamak na mga tao po lamang kami, Panginoon. Nagkakamali, nagkukulang. Idinadalangin namin alang-alang po sa kadakilaan ng linggo ng umagang ito, na inaasam-asam namin na minsan pa'y pakakainin mo po kami ng iyong mga banal na aral, ng iyong mga banal na salita, na tunay pong kaligayahan ng aming kaluluwa, sandigan at salalayan ng aming mga hiram na buhay at ng aming mga kapalaran.
ano man sanang mga kapintasan, kasalanan at pagkakamali na nakita mong naisa kabuhayan namin, huwag mo nawang gawing kadahilanan. Ituring mo na lamang, Panginoon, na taglay ng kabiglaanan, kabangmangan, kagipitan ng iyong mga hamak na mga alipin. Huwag mo sanang gawing subyang at hadlang upang hindi mo kami pangaralan. Ama naming Diyos, nag-iisa ang aming mga tinig. Patawarin mo po kaming lahat sa aming nagawang mga kasalanan. Amen. Ama, ay pinagpapasalamat din namin sa iyo na hindi lamang kami ang iyong patuloy na iningatan, pinatnubayan, inalalayan, pinakain, pinalakas sa araw-araw. Salamat po, Panginoon, maging ang amin-aming mga kabyak ng puso na ibinigay mo sa amin, ang amin-aming mga anak, mga manugang, mga apot, mga mahal namin sa buhay. Sila bang lahat hindi mo pa binabawian ang kanilang mga hiram na buhay? Maraming salamat po sa iyo, Panginoon. Katulad po ng pagpapanatili mo sa buhay, kagaling at kalakasan ni Emmanuel, ni Bobby, ni Noel, ni Ruth at ni Joel, ni Teofilo, ni Rosemary, ni Flor, ni Irene, ni Cheche at ni Malu. Ngayon din po ni JC, ni BJ, JR at John Macho. Panginoon naming Diyos, maging ni Prospero Jr., ni Chuchay, ni Pinky at ni Philip, ni Abner, ni Enrico, ni David at ni Daniel Valencia, ni Shannon at Analera, ni Veyan Guanzon, ni Lolita ni Lolita Bongay, ni Susan Samonte, ni Lenlen Buenape at ni Jingjing Ilagan, ni Fe at ni Ador Aquino, ni Pido at ni Victoria Malangke, sigit na nga po ni Rosemary at ni Flor, na ang marami po sa kanila'y nangingibang bansa upang humanap ng kanilang ikabubuhay sa araw-araw. Maraming salamat po sa iyo, Panginoon, at patuloy ang aming pananalangin, maawat mahabag ka po sa kanilang lahat. Sila po'y malalayo sa amin, hindi namin nalalaman kung paano sila sasaklolohan sa bingit ng mga pangangailangan, sukat ng lagi naming maipaalaala at maidalangin sa iyo. Pagpalain mo po't palakasin, pagalingin ang kanilang mga lupang katawan, pagbuksan mo rin po ng magagandang pintuan ng mga kapalaran, at maawat mahabag ka rin, Ama, sa lahat ng aming mga kaibigan na patuloy na nakikipag-aral ng iyong mga banal na salita. Ingatan mo rin po't tulungan ang lahat ng kanilang mga kabyak, mga anak at mga mahal sa buhay. At huwag mo pong kalilimutan din naman ang lahat ng iyong mga tunay na mga tupang nangingibang bansa't mga bayan sa malalayong mga dako ng sanglibutan. Sila na mga tunay mong mananamba sa Espiritu mo po't sa katotohanan. Ikaw lamang ang nakakakilala sa kanilang lahat, Panginoon. Nawa sa huling araw na ito kaming lahat, tipunin mo sa iyong banal na eskawan, tipunin mo po kami sa iyong banal na iglesia, at pagkalooban mo po kami ng iisang Espiritu, ng isang matuwid at banal na pamamaraan ng paglilingkod sa iyo. Sa ikalawang pagparito mo po, sama-sama kaming makapasok hanggang doon sa ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Ama naming Diyos, sinasamot at dinadalangin din namin. Huwag mo rin sanang pababayaan at lagi mo sanang papatnubayan ang dalawa sa iyong hamak na lingkod, na sa umagang ito'y kakasangkapanin mo po sa pagpapahayag ng iyong mga salita. Banalin mo po ang kanilang mga puso. Linisin mo po ang kanilang kalooban. Amen. Bigyan mo nawa ng bis at kapangyarihan ang kanilang mga tinig. At kung dumating sa amin ang iyong mga salita, tanggapin namin ikaw nga ang aming Panginoong Jesucristo. Kailanman ay hindi ka namatay, ikaw ang pumapatnugot, ikaw ang pumapatnubay sa amin, ang nag-iisa naming pastor, obispo, saserdote ng aming mga kaluluwa, na sa pangalan mo po at sa iyong makapangyarihang kamay, isinasaalang-alang namin ang lahat ng mga bagay. Ama, hindi kami humihiling sa iyong bigyan mo kami ng kayamanan, kapurihan at karangalan at mga kalayawan sa lupa. Hindi namin madadala sa ilalim ng aming mga libingan. Isang bagay lang ang mapapakinggan mo sa aming lahat. Dagdagan mo po ang aming mga pananampalataya. At sana, Panginoon, sa umagang ito, tulungan mo sana ang higit sa marami sa amin na patuloy na pong tumatanda,
nanghihina at nalalaman naming malapit na rin kami sa araw ng aming mga kamatayan. Hipuin mo po ang aming pangangatawan, ang iyong hamak na lingkod. Gayon din po si kapatid na Prospero, ang aking kabiyak si kapatid na Rosita, si kapatid na Glenda, si Concepcion Tenedero, si Floro, si Robert at Mercedita. Gayon din po si Olivia at si Mirna, si kapatid na Rogelio at si kapatid na Expectacion Valencia. At dumadalangin kami sa iyo, Panginoon, sa araw-araw po sana'y tutulungan mo pong lalo pang lumawig ang aming mga hiram na buhay at masilip mong kami naglilingkod sa iyo ng buong katapatan. Kami po ay makasangkapan mo pa sa pagpapahayag ng iyong kagilagilalas na kaliwanagan sa mas maraming mga tao sa ibabaw ng sanglibutan. Ama, wag mo rin sanang pabayaan ang aming mga tahanan, mga sasakyan, mumunting ari-arian, mga halamanan at mga hayupan. Lagi mo po sanang iwawalay sa mga sunog, sa mga lindol, sa malalakas na ulan, sa mga baha at sa mga daluyong, sa kamay po ng pamahalaan sa mga magnanakaw at sa maraming mga taong naglipana na may mga madidilim na mga kaisipan. Ama naming Diyos, lubos ang aming pananampalataya, lubos ang aming mga pag-asang hindi ka po makakalimot sa iyong mga lingkod. At sa umaga pong ito, kami pong lahat iyong binabasbasan at benebendisyonan. Sa tanging pangalan mo pong Diyos Kristo Jesus, magmula po ngayon at magpakailanman. Amen. Mga minamahal at iginagalang na mga magulang at mga kapatid, sa pagkakataon pong ito, ay akin na pong ipinagkakaloob sa inyo si kapatid na Prospero upang siya po ang magbukas ng ating paksa. Atin po siyang pakinggan. Sa banal at dakilang pangalan po ng ating Panginoon, muli po mga kapatid ay binabati ko po kayong lahat ng isang banal na kapayapaan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Salamat po at tayo pong mga magkakapatid at mga magkakaibigan ay patuloy pong pinapatnubayan at pinagpapala, binubuhay ng ating dakilang lumikha. Ano po ba ang minarapat ng Diyos na sa mga sumandaling ito ay ating pag-aralan, maging pagkain ng ating mga kaluluwa? Sa aklat po ng Lucas sa Kapitulo 23 at ang bersikulo ay 43, pakinggan po ninyo at ganito po ang nasa saad. At minarapat po ng Espiritu na ating lubusang namnamin at tanggapin ng mayroong buong pagtatapat at pananampalataya. Ganito po ang ating mababasa. At sinabi niya sa kaniya, katotohanang sinasabi ko sa iyo, ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso. Sa wikang English po, sa King James Version, na ginawa po noong taong anyo 1611, doon po sa kanilang original version, ang nasasaad po doon ay ganito. And Jesus said unto him, verily I say unto thee, today shalt thou be with me in paradise. Marami po ang bumabangon at tuwirang tinatanggap, lalo na po ng iglesyang kinagisnan, na dito sa talatang ito ay nagpapatotoo, wikaan niya, na ang salita ng ating Panginoong Jesucristo ito ay tuwirang ginanap na niya at tuwirang tinanggap na niya ang taong kanyang pinangako ang makakasama na niya sa paraiso noon ding oras na yaon. Ang tanong po natin, ito kaya ay totoo at tunay po kayang ang kaluluwa ng taong ito ay kasama na ng ating Panginoong Jesucristo? Ngunit sa pasimula po ay tanungin po muna natin at linawin natin kung paano bumangon ang ganitong
pagsasalita o kapangakuan ng ating una pong tanong natin ay, sino po baga ang pinagwikaan sa tagpong ito ng Panginoong Hesukristo na kaniyang sinasabing, ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso? Dito po muna sa Lucas 23:38, basahin po muna natin ang mga pangyayari bago niya banggitin ang nasabing talata. At mayroon naman sa taas niya na isang pamagat. Ito'y ang hari ng mga Hudyo. Sa 39, at siya'y inalipusta ng isa sa mga tampalasang nabibitin na sinasabi, hindi baga ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili at kami. Dadapwat sa 40, sumagot ang isa at pagsaway sa kanya'y sinabi, hindi ka pa baga natatakot sa Diyos? Yamang ikaw ay nasa gayon ding kaparusahan? Dapat po nating maalaman at batid nating lahat ang kasaysayan ng pagkakabayubay sa krus ng ating Panginoong Hesukristo. Na ano po? Na siya ay pinagitnaan ng dalawang mga kriminal. Ang isa sa kaliwa at ang isa sa kanan. At ang isa nga po ay nagsalita at hinahamon ng ating Panginoong Hesukristo na sa kanyang kapangyarihan ay iligtas niya ang kanyang sarili at iligtas na rin silang dalawang kriminal. Dadapwat, sumagot ang isa at tuwirang nagsabi, dito po mga kapatid, pakatandaan ninyo ang isang napakahalagang bagay. Bakit po sumagot ang isa sa mga taong ito na lumabag sa batas at kasama ngang papatayin doon sa krus na pinaglagyan sa ating Panginoong Hesukristo? Ano po? Babasahin ko po muli sa 23:40. Dadapat sumagutan ang isa at pagsaway sa kanya'y sinabi, hindi ka ba baga natatakot sa Diyos? Itigil po muna natin. Pakatandaan po ninyo ng bigkasin ito ng isa sa mga kriminal. Ang sabi po niya ay tuwiran at tahasan, kinikilala niya na ang isang nakabayubay sa krus na doon ay nasusulat na ito ang hari ng mga Hudyo ay ano? Diyos. Kinikilala niya. Sinasampalatayanan niya. Totoo ba ito? Bakit? Sapagkat kanyang namin na yamang ikaw ay nasa gayon ding kaparusahan. Ano bang kaparusahan at nararapat sa kanila? Sapagkat ang isa sa dalawang ito po ay tampalasan, nakasabay na napabayubay na kasama sa krus ng ating Panginoong Hesukristo. At dito po ay tuwirang sinasabi ng taong ito na nararapat lamang sa kanila ang matanggap ang kaparusahan ng kamatayan. Dadapot ang napakahalaga po ang maitatanong natin. Bakit kinilala ng taong ito ng ating Panginoong Hesukristo ay Diyos? Natatandaan ninyo nang nagbabautismo si San Juan Bautista. Ang sabi po niya, mayroong isang dakila na sumusunod sa akin na siya ay magbabautismo sa inyo sa Espiritu at sa apoy. Bakit naman nagkaroon ng kabanalan? Bakit tinanggap ng ating Panginoong Hesukristo itong taong ito at sinabihang at pinangako ang makakasama siya sa paraiso? Sapagkat pakatandaan po natin mga kapatid, Diyos ang nagsasalita. Kapangyarihan niya, it is His prerogative as to what judgment or what to do with regards to His decision. Siya po ay Diyos. Ang wika nga niya, mayroon bang imposible sa akin? Kung ano ang kanyang nais, magagawa niya sapagkat siya ang nagbibigay at siya ang nag-aalis. At itong taong ito na nang kanyang makita, nadalisay at lubusang nakilala niya
na siya ay Diyos. Sinabi nga po ng ating Panginoong Jesucristo sa Kaniya, katotohanang sinasabi ko sa iyo, ngayon, kakasamahin kita sa paraiso. Yan po ang lubusang katotohanan. Bakit? Sapagkat nabautisman po ang taong ito sa Espiritu, nakapakinig ito ng mga salita ng Diyos at lubusang tinanggap at sinampalatayanan, kaya nga't nang siya'y nakabayubay sa krus, lubusang nakilala niya at nagpakumbaba at nalalaman natin na sa ganong kaparaanan siya ay binabautismohan sa apoy sapagkat siya'y naghihirap, sapagkat siya'y nakatali doon sa krus na kasama ng ating Panginoong Jesucristo. Yung po ang apoy, yung paghihirap, yung pagtitiis na kanyang dinaranas. Dapat siya ay nagpakumbaba at napahabag sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga po, ang ating dakilang Diyos, because, katulad ng aking sinabi, that is His prerogative, that is His right, that is His sole power, binigyan niya ng kapatawaran at lubusan ng kapangakuan. Ngayon na niya, sinasabi ko sa iyo, kakasamahin, future tense, kita sa paraiso. Wala pa nga po siya. Naghihintay pa rin po siya ng pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Dadapat, Diyos ang nangako, siya, makakasama siya. At katulad ng ating hinahangad, nating mga magkakapatid, nating mga magkakaibigan, na sana po kayo man ay lubusang maunawaan at pahabag sa ating dakilang Diyos. Matanggap ninyo ang katotohanan ito, na kung saan man po kayo naroroon, kayo dumalangin sa Diyos, na kayo ay bautismuhan sa pamamagitan ng Espiritu, sa pamamagitan ng apoy. Yung Espiritu pong yun, yung po itong mga salita ng katotohanan ito na maglilinis ng ating mga puso at ng ating mga kaluluwa, magbibigay sa atin ng lubusang pagkakilala at ng tiyak at tuwirang kabanalang tapat na pagkakilala o dilibat, ang tuwirang pananampalataya, faith in Him, only in Him, sa Kanya po lamang at wala ng iba. Huwag po kayong maniniwala na mayroon pang ibang taong dadaanan, ibang pangalang dadaanan o dadalanginan, o iba pang mga kaparaanang mananalangin ng napakaraming mga paulit-ulit. No! Maliwanag po ang sinalita ng ating Panginoong Jesucristo, ako ang daan, maliban sa akin, walang makararating sa aking Ama. Amen. Kaya nga po, pakatandaan po natin, ito ang ehemplo, ito ang sinampalatayanan nitong nakabitin, nakasama ng ating Panginoong Jesucristo ito, nitong taong ito na nagsisisi at tuwirang napahabag at tuwirang kumilala sa ating Panginoong Jesucristo. Dahil po rito'y, ano po ang pinagkatuwiranan ng isang ito laban sa kanyang kapwa-tulisan na noong patuloy na kinukutya ang Panginoon. Sa Lucas 23:40, pakinggan pa rin po natin sa pagpapatuloy. Dapat sumagot ang isa at pagsaway sa kanya'y sinabi, hindi ka pa baga natatakot sa Diyos, yamang ikaw ay nasa gayon ding kaparasahan, at tayo sa katotohanan ay ayon sa katwiran, sapagkat tinanggap natin ang nararapat na kabayaran sa ating mga gawa. Dapat ang taong ito'y hindi gumagawa ng anumang masama. Ang tanong pa rin po natin tunay po baga ang sinalita nitong tulisan na ipinagmamalasakit ang Panginoon nang kanyang sabihing sila ay nararapat sa kamatayan sapagkat yaon ang kaparusahan sa lahat ng mga taong katulad nila? Pakinggan ninyo, kung ito po ay totoo, kung bakit nagsasalita ang taong ito ng naaayon sa kabanalan, sa katwiran at sa katotohanan ng Diyos. Sa Romanos, sa pagpapahayag po ni Apostol Pablo, ganito po ang ating mababasa sa 6:23. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan.
Dito po sa panalitang ito'y ipinakikilala na siya ay nakababatid at tuwirang marunong nga ng salita ng Diyos at tuwirang may takot siya sa Diyos. Amen. Kaya po, muli, bago natin iwanan ng panimulang talatang ito, pakatandaan po natin na ang taong ito ay naghihintay pa rin po na katulad natin, katulad pa ng ibang mga banal na pinatulog na o mga nangamatay na nakasamang naghihintay na muli ng pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, ano po ang sumunod na naganap pagkatapos po ng takbong ito? Dito po sa pagpapatuloy ay pakinggan pa rin po natin sa 23:41. At tayo sa katotohanan ay ayon sa katwiran, sapagkat tinanggap natin ang nararapat na kabayaran sa ating mga gawa. Dadapot ang taong ito'y hindi gumagawa ng anumang masama at sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Isa po ang napakahalagang bagay na nararapat na makintal, malagay sa ating mga puso at mga kaisipan. Ano nga po ito? At sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Ang napakahalaga po rito ay ang nararapat nating harang-hangarin katulad ng magnanakaw, ng tulisang ito na nagsisi ng kanyang mga kasalanan at napahabag sa Diyos. Lubusan nating pakanaisin na tayo po, mga kapatid, ay maging karapat-dapat doon sa ipinangangako ng ating dakilang Diyos, na sa kanyang pag-alis, ipaghahanda niya tayo ng isang tahanan upang sa kanyang pagbabalik ang wika niya, kung saan siya naroon, tayo namang lahat ay doroon. Amen. Akapin natin ito at hangarin natin ito, na ito ang patuloy na makintal sa ating kaisipan, mapako na ang ating hangarin ay doon nakatuon. Saan? Doon sa ipinangako ng Diyos na tinatawag na paraiso, na kasama natin siya. At doon nga, sinabi nga ng ating Panginoon, kakasamahin ko kayo, o kakasamahin kita. Sinasabi din dito sa atin, kakasamahin tayong lahat sa paraiso. Ang tanong pa rin po natin, bilang patuloy na pagbibigay din, talaga nga po bang isinama nga po ng Panginoon sa pagpanhik sa langit ang kriminal na ito na kanyang pinangakuan? Pakinggan ninyo ang pagpapatotoo pa kung bakit itong kriminal na ito ay naghihintay pa rin ng pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Sa aklat po ng mga gawa, sa 1:10, ito po ang katotohanan, na ang ating Panginoong Hesukristo po ay pumapanik na sa langit. Ganito po ang ating mababasa. Gawa 1:10. At samantalang tinititigan nila ang langit habang siya'y lumalayo, narito may dalawang lalaking nangakatayo sa tabi nila na may puting damit, na nangagsasabi, 1:11 po yun, kayong mga lalaking taga Galilea, bakit kayo'y nangakatayo na tumitingin sa langit? Itong si Jesus na tinanggap sa langit mula sa inyo ay paparitong gaya rin ng inyong nakitang pagparoon niya sa langit. Nag-iisa po ang ating Panginoong Hesukristo sa kanyang pagpanhik na muli sa langit. Amen. Na kanyang pinanggalingan. Nag-iisa po, wala pong kasama. Sa katunayan nga po, itong mga anghel na ito nagsasabi sa mga nakakakita ng mga kapatid,
Ano niya ang inyong itinitingin? Ang Panginoong Hesukristong ito, kung paanong siya ay bumabay, ganun din po siya pumanik sa langit. Nang ibig sabihin, nang siya ay bumabang nag-iisa, ay nag-iisa rin po siyang pumanik sa langit. Kaya nga po, katunayan wala nang dapat pag-usapan pa. Tuwiran po na nung sabihin ng ating Panginoong Hesukristo, sa kriminal na ito, sa tampalasang ito, dadapat nagsisi at lubusang kumilala sa Diyos, kakasamahin kita, yung pong kapangakuan ang sinasabi o emphasis na ngayon. Sa katotohanan ay saan po ba gagaling naman ang ating Panginoon? Pakinggan po ninyo sa Juan 3:13. At walang umakyat sa langit kundi ang nanggaling sa langit. Sa makatwid bagay ang anak ng tao na nasa langit. At sa unang Juan 5:20, at nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos. At tayo'y binigyan ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo. At tayo'y sa Diyos na walang hanggan. Ito ang tunay na Diyos. Sa makatwid bagay ang kanyang anak na si Hesukristo. At ang buhay na walang hanggan. Kaya nga po kapag hindi tayo sumampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, kapag tayo ay tumatawag pa sa iba, kapag tayo ay nananalig pa sa iba, kapag tayo ay mayroong pang lubusang tinatawagang iba, wala ka sa buhay na walang hanggan. Ngayon, ano naman po baga ang tunay na kalagayan nitong pusakal na kriminal na pinangako ang kakasamahin sa paraiso? Ito po, ang sa kalooban po ng Diyos ay ipagpapatuloy ni kapatid na si Rilo Jr. Gonzales. Purihin po natin at ating pasalamatan ang Panginoong Hesus na wala pong sawang nagbibigay sa atin ng kaliwanagan upang sa atin po at sa ating mga mahal sa buhay, una na nga sa lahat, charity begins at home, sa ating mga kaibigan, at sa lahat ng sinumang nagnanais na makarating sa langit, makaunawa ng mga katotohanan na inalihim ng Diyos sa hiwaga. Dito po sa ating paksa, Lucas 23:43, katulad po ng inyong napakinggan kay kapatid na Prospero, sinabi niya sa kanya, katotohanang sinasabi ko sa iyo, ngayon, kakasamahin kita sa paraiso. Yung paglalarawan sa 3 krus, na ang nasa gitna ang ating Panginoong Hesukristo, at sa kanyang kaliwa at kanan ay ang 2 pusakal na magnanakaw na naparusahan ng imperyo ng Roma na mamatay sa tinatawag na krus. Sapagkat tulad ng ating nalalaman sa 6:23 ng Romanos, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Sa tagpong ito, naliwanagan po natin mga magulang at mga kapatid, ang Panginoon na sa kanyang uluhan may nakasulat na INRI na nang banggitin, binasa ni kapatid na Prospero, nilagyan siya ng titulo na Hari ng mga Hudyo. At sa kanyang kaliwa, sinasabi ng simbahang Katoliko, ito raw si Estas. Sa kanan, ito naman si Dimas. Sa Biblia po, wala akong nabasang Estas at Dimas. Kung hindi yung 2 pusakal na lamang ang nakalagay, hindi mahalaga yung pangalan ng mga kriminal na yun. Datapwat ang mahalaga yung sinalita, sapagkat sa sinalita, meron pong aral na kinakailangang matutuhan ng lahat ng mga tao. Kung bakit po ito itinuro sa atin, malimit po nating nakikita sa mga tao. Makinig kayong mabuti, mga kapatid. Lalo na nga po sa mga Katoliko. Pag namatay, yung isang mahal sa buhay, inilibing, merong pare,
Binabasbasan, dinidiligan ng kung anong klaseng tubig, binubulungan, pinauusukan. Pagkatapos sinasabi, ang namatay na ito, kasama na ng Ama sa langit. Sipin ninyo yan? Hindi naintindihan ng mga tao, hindi itinuro sa atin, maski kami nung araw. Nung mga Katoliko pa kami, ang aming mga magulang, akala ng mga magulang namin, pag namatay yung asawa, namatay yung anak, sa anumang kaparaanan, ayun ikaw, diretso na sa langit. Huwag ka ikang umiyak, huwag ka ikang malungkot, ang tatay mo nasa langit na. Kaya nga po, ibinangon ito sa atin. Kaya nga, ang utos ng Diyos, tayo'y mag-aral, magsaliksik. Doon sa tinatawag na Isaiah 34:16, inyong saliksikin ng mga banal na kasulatan, hindi magkukulang, hindi kailangan ng kasama, walang ibang libro. Makikita ninyo ang kasagutan sa inyong mga katanungan. Kaya nga dito sa talatang ito, 23:43, sinabi ni Jesus, katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, doon sa makasalanang nasa kanan niya, ngayon, kakasamahin kita sa paraiso. Ito na nga ang pinasimula ni kapatid na Prospero, kung bakit po umabot sa tagpong yaon, habang ang tatlo'y nakabayubay, itong nasa kanyang kaliwa, sinisisi at sinusumbatan at wika nga'y parang inuutusan ng Panginoong Jesucristo. Hindi ba ikaw ang anak ng Diyos? Kung ang tatay mo ang Diyos, bakit hindi mo pag-utusan ang iyong ama? Magsugo ng mga anghel at tayo pakawalan dito. Mga kapatid at mga magulang, datapwat ang isa na nasa kanan, palibhasa, sa kanyang puso, meron siyang nakikilalang katwiran. Sapagkat sinabi niya, hindi ka ba titigil sa wika nga panunukso? Dito sa nasa gitnang ito, ito'y walang ginawang kasalanan na kamukha ko at kamukha mo, tayong dalawa, kinakailangan talagang mamatay sa krus sapagkat pareho tayong magnanakaw. Mamamatay tayo at masama tayo. Bakit hindi mo tigilan ang panunukso mo, panunodyo mo sa taong ito? Hindi nga nila, mga magulang at mga kapatid, nakikilala na yung nasa gitna nila, yaon ang nagkatawan tao na Diyos. Kaya ang sabi sa talata, ang taong ito, hindi nga nila nakikilala. Datapwat mga magulang yung nasa kanan. Si Dimas, ang sabi nila, hindi ako nagsabi, para wag lang tayong malito. Yung nasa kaliwa na salbahe, si Estas, yung nasa kanan na si Dimas, sa puso ni Dimas, merong katwiran. Hindi ba yan ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo? Hanapin muna ninyo ang kaharian at ang katwiran ng Diyos. Sa makatwid, doon sa pagsasalitang iyon, ipinakikilala itong Dimas na ito, merong takot sa Diyos. Kaya nga sinabi niya, Panginoon, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. At doon nakita ng Panginoong Jesucristo ang taong ito merong pagkatakot sa Diyos at nakakakilala ng katwiran ng Diyos. Sumagot ang Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, ano ang isinagot niya? Sa Bibliang English na pinanggalingan ng Tagalog, basahin natin, and Jesus said unto him, verily, I say unto thee, today, katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, sa araw na ito. Ano bang araw yung kamatayan ng Panginoon at ng dalawang pusakal na magnanakaw? Sabi sa Biblia, bago daw po dumating ang araw ng Sabado, sa makatwid Biyernes. Kaya nga mga kapatid, nung araw ng Biyernes na yon, katotohanan, sa araw na ito, Biyernes, sinasabi ko sa iyo, kakasamahin kita. I say, therefore unto thee verily, today, sa araw ng Biyernes na ito, shall thou be with me in paradise. Kakasamahin kita, future, sa paraiso. Nangyari nga, kawalan ng mga
pagmamalasakit ng mga mangangaral, basta napakinggan, ayan, kasama na. Isipin ninyong ang laking kasalbahihan itong mga mangangaral na ito. Una na nga ng simbahang kinagis na. Pagkatapos magbigay ng wika nga, ultimong panalangin sa mga namatay, sasabihin na sa mga kamag-anak, ang tatay mo nasa langit na. Kung ang tatay mong namatay, nasa langit na, bakit taon-taon? Pinag-uutusan ninyo, ipanalangin namin sa mga katedral, sa mga simbahan, ipagturok ng kandila, bumayad ng ganito, bumayad ng ganyan, every November 1. Mga kapatid, at meron pa kayong itinuturo na purgatory, wala namang purgatorio. Kaya tayo kailangan maging matatalido. Kaya ang aral na ito ay binangon, mga kapatid at mga magulang. Yung sinabi sa pusakal na nasa kanan, pangako. At kung kailan nga po magaganap ito, mga kapatid, sinasabi ni Apostol Pablo sa unang Tesalonica Kapitulo 4, versikulo 16 hanggang 18, ang Panginoon din ang bababang mula sa mga sa langit. May pakagak ng Diyos, may tinig ng arkanghel, may pakagak ng Diyos. At kung magkagayon, ang mga unang nangamatay, ang nangamatay kay Kristo, una-una yung 144,000 ng mga Israelita, Kapitulo 7, versikulo 4 ng Apokalipsis, na natataka ng pangalan ng Kordero, Apokalipsis 14:1, na natatakan ng pangalan ng Kordero, ni Kristo at ng Ama, Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Unang mga bubuhay na maguli sa mga patay, kasama diyan yung pinangakuan. Sino po? At kung magkagayon, yung mga pinangakuan pagkatapos ng mga 144,000 ng mga Israelita at yung nakasama sa pangangaral ng kahintilan, pati na nga po itong kasama ng Panginoong Jesucristo na napako sa cross, mabubuhay kasama nila, mga unang mga banal na pinangakuan ng Diyos at naglingkod hanggang kanilang kamatayan. Unang mga bubuhay na maguli sa mga patay. At kung tayo, halimbawa, 2014, darating na ang Panginoong Jesucristo, buhay pa tayo, naglilingkod, hindi mauuna yung magnanakaw na yon. Hindi mauuna yung 144,000. Sabay-sabay tayong tatangayin sa mga alapaap. Makakasama tayo ng Panginoon. At ang wika sa Apokalipsis, mananahan tayo sa bagong Jerusalem 1,000 taon. Pagkatapos, bababa, mga kapatid tayo kasama ang Panginoon, hahatulan na yung mga makasalanan na hindi natigil sa kanilang mga paglilimayon, sa kanilang pambababae, pagsusugal, paggawa ng mga karumal-dumal na mga gawain sa lupa, hanggang kanilang kamatayan, bubuhayin sila para hatulan sila at itapon sa kumukulong apoy at asupre. Ito ang ikalawang kamatayan. Ano ang pagpapatunay ng Diyos? Mga kapatid, na itong pinangakuan natutulog pa dito sa lupa. Basahin po natin, mga kapatid, ang itinuturo ng mga banal na kasulatan. Ano ba talaga ang kalagayan ng tatay ko, ng nanay ko, ng asawa ko, ng mga mahal natin sa buhay na nangamatay na? Sinasabi ng mga pare, sinasabi ng mga mangangaral, nasa langit na raw. Mga kapatid, ano ba talaga katotohanan sa mga namatay na tao? Basahin natin. Ito po. Hayaan natin ang Panginoon. Buksan natin ang San Juan sa kanyang Kapitulo 11, versikulo 11. Ang mga bagay na ito'y sinalita ni Jesus. At pagkatapos nito'y sinabi ni Jesus sa kanila, si Lazaro na ating kaibigan ay natutulog. 11:14. Nang magkagayon nga, ay sinabi sa kanila ni Jesus ng maliwanag, si Lazaro ay patay. Ito ang pagkakataon, si Marta at si Maria, na kapatid ni Lazaro, nagpadala ng balita sa ating Panginoong Jesucristo na noon ay nangangaral, kasama ang ibang mga alagad, na sinabing ang iyong kaibigang matalik ay patay na. Nang mapakinggan ito ng ating Panginoong Jesucristo at ng mga alagad, paparoon ako
sa ating minamahal na kaibigan na si Lazaro. Mga kapatid, alam naman natin si Lazaro minamahal ng ating Panginoon. At pagkatapos, sinabi ng Panginoong Jesucristo, paroroon ako para aking gisingin siya. Kaya nga, mga kapatid, Panginoon, patay na si Lazaro. Ipinaliwanag ng Panginoon, si Lazaro ay natutulog. At kung natutulog ay magigising, kaya nga tayo paroroon para gisingin ko siya. Sino ba nagsasalita? Ang Panginoong Jesucristo. Sino ba ang Panginoong Jesucristo? Unang 1:5:20, naparito ang anak ng Diyos. Ito ang tunay na Diyos, ang buhay na walang hanggan. Bakit niya mabubuhay ng Panginoong Jesucristo ang isang patay? Si Kristo ang buhay. Siya ang bumubuhay, siya ang pumapatay. Mahirap bang intindihin yun, mga magulang, sapagkat siya nga ang Diyos na nagkatawang tao. Kaya nga nang sabihin ng Panginoong Jesucristo, sa isang pusakal na magnanakaw, katotohanan sinasabi ko ngayon sa iyo, araw ng Biyernes, kakasamahin kita. Pangako, future tense, I will bring you up to my paradise or to heaven. Kakasamahin kita. Pero, matutulog ka muna, kamukha ni Lazaro. Patay pa ang tatay ko hanggang ngayon. Patay pa ang nanay ko. Patay pa ang lahat ng aking mga kapatid na natutulog na sa libingan. Wala pa pong pumalik sa langit. At pinatunayan sa atin, binasa ni kapatid na Prospero sa Aklat ng Mga Gawa. Pagkatapos ng 40 araw, na bumangon ang Panginoong Jesucristo at nakisama sa mga alagad at tinuruan sila, dinagdagan ang kanilang pananampalataya. Nang maganap na niya ang kanyang katungkulan, sinabi niya sa mga alagad, pumaroon tayo sa bundok ng Olibo. At pagdating nga sa bundok ng Olibo, iniaangat siya ng mga alapa papunta sa kanyang kaharian sa langit. Merong 2 lalaki, 2 anghel. Sa likod ng mga apostol ay bumulong sa kanila. Bakit ba kayo tumitingin diyan? Bakit kayo nakatunganga, tumitingin kayo kay Jesus na pumapanik sa langit? Makinig kayo. Dito lamang ipinakikilala ng pumanik ang Panginoong Jesucristo, nag-iisa. Wala pa yung mandarambong at magnanakaw na pinangakuan, natutulog pa sa kanyang libingan. Nag-iisa ang Panginoong Jesucristo. Ang wika ng mga anghel, siya na pumanik sa langit. Kung paanong siya pumanik sa langit, babalik siya kung paanong nakita ninyo ang kanyang pagpanik. At pinatutunayan din ng mga banal na kasulatan, wala pong pumanik sa langit kung hindi yaong nanggaling sa langit. Walang bumaba na galing sa langit kung hindi yung nanggaling sa langit. Sino ba nanggaling sa langit? Di ang Panginoon natin Diyos. Papaano pinatunayang bumaba siya sa lupa? Nagkatawan tao ang Diyos. Datapwat ang pinag-aaralan natin, binubura yung itinuro ng simbahang Katoliko. Pagka namatay na ang tao, diretso sa Diyos. At yung mga protestante, na pag namatay na ang tao, diretso rin sa Diyos. Mga kapatid, basta sumampalataya lamang kay Jesus Christ, amen, hallelujah, amen, praise the Lord. Wala pong katotohanan yun. Kailangan po ang isang tao, mga kapatid, sa huling araw na ito ay makinig. Romanos 10:17, makinig ng Ebanghelyo. Romanos 10:17, bakit kailangan ng makinig? Sa pakikinig ng gagaling ang pananampalataya. Kaya kami po nangangaral ng Ebanghelyo para mapakinggan ninyo, para kayo magsisampalataya na ang mga patay, pagpatay, natutulog at naghihintay ng ikalawang pagparito. Saan mo matututuhan yung katotohanan yan kung hindi tayo nakinig? At kung hindi tayo nag-aral? At kung hindi tayo isinugo ng Diyos? Romanos, basahin niyo. Paano silang magsisipangaral kung hindi sila mga isinugo? Kaya ang daming bulaang Kristo. Nangangaral lang kung ano-ano. Mga kapatid, yung pala ang dulo.
para kamkamin ang inyong mga tinatawag na taba, para kayong mga tupa. Kinakain kayo ng mga lobo, ng mga nagpapakunwaring mga pastor ni Kristo. Sa pakunwaring salita, ang wika ni Apostol Pedro, ipinangangalakal kayo. Mateo 24:5, sa huling araw, mag-ingat kayo. Marami ang paririto sa inyo. Magsasabing ako ang Kristo, ililigaw nila ang marami. Sa mga tuwid, meron na naman tayong natutuhan sa araw po ng linggong ito. Katulad po ng ipinakilala ng Panginoong Jesucristo, pag siya nagsalita, makinig tayo, Sa 24:35 po ng San Mateo, masisira ang langit, masisira ang lupa, ang aking mga salita hindi masisira. Ano ba ang salita ng Panginoong Jesucristo? Katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, ngayon, kakasamahin kita, I promise you, I will bring you to my paradise. Sa makatwid, hindi masisira yun, tiyak na tiyak. At ang ibig ng Panginoong Jesucristo, itong pangakong ito, ibigay din niya sa atin. Sa paanong paraan? Mateo 24:13, ang magtitiis hanggang wakas. Sila, makinig kayo, sila lamang ang maliligtas. Saan ba tayo magtitiis? 7:23 ng Ezra. Lahat ng kabanalan gagawin sa bahay ng Diyos. Ano ba ang bahay ng Diyos? Iglesia po ng Diyos kay Kristo Jesus. Unang Timoteo 3:15. Saan mo ba matatagpuan ang bahay ng Diyos? Kailangan bang pumaroon tayo sa mga simbahan? Kailangan bang pumasok tayo sa mga malalaking building na merong mga krus at merong mga kung ano-anong mga borloloy at mga dekorasyon at maraming mga taong nangakaputi? Mga kapatid, ang wika ni Apostol Pablo sa kanyang Hebreo 3:6, si Kristo, makinig tayo, gaya ng anak, katulad lang ng anak Bakit nga naging katulad ng anak si Kristo? Naganyong alipin, Pilipos 2:5 hanggang 10. Naganyong alipin, tulad dating mga tao, si Kristo, gaya ng anak, tinuruan tayo kung paano magiging anak ng Diyos, nagbigay ng halimbawa. 13:15 ng Juan, for I gave you an example for you to do to each others. Iniwanan ko kayo ng mga halimbawa upang ganapin din naman ninyo sa isa't isa sa inyo. Si Kristo gaya ng anak, pangulo ng bahay niya. Ano ba ang bahay niya? Katedral ba na ginawa ng mga ginto, pilak, pako, yero, martilyo, sa pamamagitan ng martilyo at lagare? Si Kristo gaya ng anak, puno sa bahay niya. Anong bahay niya? Ang bahay niya ay tayo. Ang iglesia po ng Diyos, tayong mga tao. Kaya po kami, wala kaming katedral. Wala po kaming tinatawag na mga wika nga, materyales na mga bagay. Para akitin namin kayo, punta kayo rito, ito ang bahay ng Diyos, ito ang templo ng Diyos. Hindi tumitira ang Diyos sa mga templo na ginawa ng kamay ng tao. Pagdating ng ikalawang pagparito, susunugin lahat siyang mga kalokohan na yan. Mga kapatid, kapatid na Cirilo, kaya ba may katedral? Wala po. Nako, kami sa buong mundo, may katedral na kami. Puro air condition pa. Sa loob-loob ko, maililigtas ba kayo ng katedral? Maililigtas ba kayo ng simbahan? Kahit na puluputan mo ng ginto at pilak yan, hindi makapagliligtas ng isang kaluluwa. Sino lang ang makapagliligtas ng ating kaluluwa? Wala pong iba kung hindi ito ring ating sarili sa pamamagitan ng sa pananampalataya sa ating Panginoong Diyos na sino? Panginoong Jesucristo. Kung tayo'y magtatapa, maglilingkod sa Kanya, mga kapatid, tayo sa huling araw na ito, binabautismohan sa Espiritu. Ano ba yung Espiritu? Sa 6:63 ng San Juan, ang mga salita na sa inyo'y aking sinasalita, pawang Espiritu, pawang buhay. Kaya nga kailangan makikinig tayo, mga kapatid. Kaya nga kailangan na ating nanamnamin, pag-aaralan, tatanggapin.
At pagka napakinggan natin yun ang salita ng Diyos, kung ano man ang karunungang taglay mo, itinuro sa iyo ng mga unang iglesia na kinalakhan mo, ang hindi magtakwil ng kanyang sarili. Alam mo yung itatakwil natin? Yung natanggap natin ng araw sa ibang iglesia. Yung ating prinsipyo, yung ating paninindigan ng araw. Sino ba hindi naloko ni Satanas? Lahat naman ng Pilipino naging anak ni Satanas Magmula pa doon sa pulo ng Mactan, 1521, nang dumating si Magallanes kasama si Legazpi, mga kapatid at mga magulang, at ang kanilang mga pare at mga Dominico at mga Fransiskano, kung ano-anong mga pare, Katoliko. Binihag na tayo ni Satanas, tinuruan tayo ng mga aral na yan, mga utos-aral ng mga demonyo. Unang Timoteo 4:1-3, Tito 1:14, katha ng mga tao at ng mga Hudyo, sinsay sa katotohanan. Wala tayong dapat panaligan kung hindi ito lamang. Napakaganda po ng ating pag-aaral. Mga kapatid, sa araw po ng linggong ito, marami pong mga tao naghangad na makarinig nito pero hindi nila napakinggan. Kaya nga, salamat sa Diyos. Tayo po, bagaman tayong pinakahamak, kakaunti sa bilang, anuman, mga kapatid at mga magulang, anuman ang ating mga naging kasalanan, talagang napaka masama tayo. Wala po namang matuwid Romanos 3:10-18, walang matuwid, wala kahit isa. All people are corrupt. Doon pa sa panahon ni Nunong Noah, pagkatapos na gunawin ng Diyos ang buong sanglibutan sa pamamagitan ng tubig, nang bigyan muli ng Diyos ng kapayapaan ng sanglibutan, pinanatiling buhay ang lahat ng nakasakay doon sa daong ni Noah. 80 kaluluwa at ang mga pares-pares na mga hayop. Sinabi ng Panginoon kay Nunong Noah, talagang masama lagi ang puso ng tao. Tandaan ninyo yan. Kaya hindi dapat palitan ng sino mang tao ang Panginoong Hesukristo sa pagiging presidente ng kanyang katawan o ng kanyang iglesia. Kaya nga kung kayo mga nakikinig, kayo'y naroon sa mga iglesia na nagtuturo ang inyong mga obispo, vicarius filii Dei, kahalili ng Diyos sa lupa, sa demonyo yan, sa demonyo. Wala pong tao na matuwid. Tandaan ninyo na pwedeng umupo bilang obispo sa iglesia ng Diyos. Yung tunay na iglesia, sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kaya dito namin kayo inaanyayahan. Ang ginawa ng Panginoong Jesus dito sa pusakal na magnanakaw, na pinangakuan niya, kakasamahin kita sa paraiso, habang tayo nabubuhay, maglingkod tayo. Ang wika ng ating Panginoon sa Isaias 1:18, mga kapatid at mga magulang, magsiparito kayo sa akin. Nasaan ang Panginoon? Nasa iglesia ng Diyos. Itong pinangangaral namin. Itong napapakinggan ninyo sa mga CD-ROM na ipinadadala namin ng libre. Itong nasa Facebook. Itong nasa YouTube. Manatili kayong nakikinig. Tinatawag tayo ng Diyos, magsiparito kayo sa akin. Makinig kayo para magkaroon kayo ng pananampalataya at maliwanagan. Bagaman ang inyong mga kasalanan tila mapupula na tulad sa mapulang grana, papuputiin ko kayo gaya ng mga balahibo ng mga bagong paligong mga tupa. Paanong paraan? Kung kayo magkukusa. Ano bang ginawa ng pusakal? Nagkusang loob. Mga kapatid, nagkusa. Sinabi niya sa nasa kaliwa, hindi ka pa magtitigil, tinutokso mo ang taong ito, tinutokso mo ang Panginoon. Panginoon, nagkusa, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong paraiso. At ang sinabi ng Panginoong Jesus, hindi masisira. Katotohanan sa araw na ito, ipinangangako ko sa iyo, kakasamahin kita sa paraiso kung tayo magkukusa
kung tayo'y manunumbalik kay Kristo sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, pinangangakuan tayong kakasamahin sa ikalawang pagparito, ito nawa ay pagpala. Ito nawa ang ibasbas sa atin ng Panginoon magmula ngayon, magpakayi kailanman. Muli tayong maghahanap sa Diyos na isang maiklit na espiritu ng awitin. Pinakikiusapan ko po, pangunahan tayo sa panalangin na may pagpapasalamat. Di kapatid na Glenda, maghahandog ng abuloy si kapatid na BJ. Tatayo tayo mga kapatid. 31. Unang estropa at koro po lamang. 31. Iglesia Ilitas sa Diyos, sa Diyos, ito'y kay Kristo Jesus, may hanglaw ng Diyos, ang umiibig sa Diyos, sunod, lahat ay nililimot, ang pasalang krus. Tayo ay sumunod sa Diyos, sa Diyos. Tayo ay sumunod sa utos ng Diyos. Panginoon po namin Diyos na pinakadakila, pinakamakapangyarihan sa lahat. Ikaw po ang nag-iisang Diyos na aming sinasamba, pinupuri, niluluwalhati sa Espiritu mo po at sa iyong mga katotohanan. Amen. Panginoon po namin Diyos, salamat po sa buong isang linggong binigyan po ninyo ng kapayapaan ang buhay ng bawat isa sa amin. Amen, Ama. Muli po kami nagkasama-sama rito sa iyong banal na harapan at kami po'y nag-alay ng mga awiting nagmumula sa aming mga puso at nakinig ng iyong mga banal na aral. Amen. Panginoon po namin Diyos, lubos po kami nagpapasalamat at dinagdagan mo po ang buhay at kalakasan ng bawat isa sa amin. Amen. Salamat po rin Panginoon sa mga banal na aral mo po na narinig namin ngayong umaga at nawa po'y tumimo sa aming mga puso at kaisipan at kalakaran namin ito habang binubuhay mo po kami dito sa magulong sanlibutan. Amen. Salamat po rin Panginoon at pinananatili at pinatitibay mo po ang aming pananampalataya na minsan mo pong binigay sa bawat isa sa amin. Panginoon, kung kami po'y nagkukulang sa iyo at minsan po kami nakakaisip, nakakapagsalita at nakakagawa ng hindi kasang-ayon sa iyong dakilang pangalan, Panginoon, patatawarin mo po ang bawat isa sa amin. Siya nga po. Pakalinisin mo po kami, Panginoon. Panginoon, ngayon pong umagay, dinadalangin po namin sa iyo na nawa po, Panginoon, ilalayo mo po kami, lalo-lalo na po sa mabibigat na karamdaman, Amen. sa biglang kamatayan, sa masasamang tao, sa masasamang espiritu, at lalo na po sa kamay ng hustisya, Siya nga po. Panginoon. Panginoon, dinadalangin ko po sa iyo, Panginoon, ang 2 taong kinasangkapan mo po ngayong umaga. Dagdagan mo po ang buhay at kalakasan nila. Panginoon, at dagdagan mo po rin ang talinong nagmumula sa iyo at nang ang iyong mga banal na aral ay mapakinggan, magkaroon po ng bisa at mapakinggan po ito ng mga taong lalong-lalo na po sa hindi nakakakilala sa iyo at lubos po nila itong maunawaan. Dinadalangin ko po rin sa iyo, Panginoon, na dagdagan mo po ang tibay ng aming pananampalataya. Makapagtiis po kami dito, sundin namin ang utos mo po hanggang sa huling sandali ng aming mga buhay. Amen. Panginoon, dagdagan mo po ang aming kababaan ng aming mga kalooban. Makapag-ipon po kami dito, hindi ng kayamanan, kundi po ng mga gawang kabanalan. Dalangin ko po rin sa iyo, Panginoon, ang aming mga mahal sa buhay na hindi pa
at mga kaibigan na hindi pa nakakakilala sa iyo, Panginoon. Pagpakitaan mo po at pagparamdaman mo po sila na ikaw ang nag-iisang Diyos na dapat sambahin nang makasama namin sila dito pupurit lululhati sa iyong dakilang pangalan. Amen. Panginoon, dinadalain ko po rin sa iyo na dagdagan mo po ang kapayapaan sa loob at labas ng aming mga tahanan. Nawa po kami, Panginoon, ang aming mga dalangin na ito, Panginoon, ay makarating sa iba't ibang dako ng aming mga kapatiran. Mga mahal sa buhay, lagi na nasa iba't ibang dako. Nawa po, Panginoon, inyo po silang iingatan, gagabayan, at inyo po silang pagpapalain. Ang lahat ng ito, nawa po yung mga samot dalangin namin ito'y makarating nawa sa iyong kaitaasan. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay dinadalangin namin sa tanging pangalan mo pong Diyos Kristo Jesus, Diyos at dakila namin tagapagligtas. Amen. Amen. Kapangyarihan sa lahat, nagbibigay buhay at lakas sa banal na gawain siyang tumawag at nagtiis ng hirap. Kaming lingkod mo ay nagpapasalamat sa kaloob mo. Buhay at lakas, dalangin namin sana ay maging dapat. Tanggapin mo, Diyos ko. Panginoon po naming Diyos, Ama namin lubhang banal, makapangyarihan sa lahat. Ikaw po, Panginoon, aming tanging Diyos na gumagabay sa basa amin. Panginoon, muli sa umaga ito ay kami nanikluhod sa iyong banal harapan at kami po ay nakinig mo po mga ginto ang mga aral. Amen. Kaya po, Panginoon, muli kami nagpapasalamat, Panginoon, sa mga aral na ito at sa lahat ng mga pagpapala sa bawat sa amin. Tagapin niyo po, Panginoon, sa inyo pong harapan ang mga salaping amin na pagyanan. Sana po ito'y magamit po ng iyong kapangasiwaan at lalo-lalo, Panginoon, na sana'y makatugon sa mga tao na ngailangan. At higit po, Panginoon, sana po mga salaping ito'y maging kasangkapan sa paghasipa po niyang ebanghelyo sa ibabaw na sa liputan. Amin na po sinasama, Panginoon, sa iyo. Sana huwag na kami sasawaan at sa mga susunod na mabuhay, muli po kami makita naglilingkod at umaawi po ng mga kasiglahan. Amen. Panginoon po namin Diyos, muli, Panginoon, sa umaga ito'y magkakahiwalay kami mga magkapatid. Ang iba po, Panginoon, sa amin tutungo sa kanilang matahanan, iba'y tutungo sa kanilang paghanabuhayan. Loobin niyo po, Panginoon, marating namin ang aming mga patutunguhan, ligtas lahat ng mga kapahamakan. Amen. Panginoon po namin Diyos, marami kaming mga kahilingan na dahil po at kami maasa ng mga ito'y idadalag niyo po sa amin. Kaya po, alam mga bagay, magalang po namin nihiling sa takilong pangalan, Diyos Kristo na aming takilat tagapagligtas. Amen. Ang Ama At ngayon, sa pagkasangkapan ng Diyos, sa kanyang hamak at walang kakabukabuluhang alipin, tanggapin nating mga magkakapatid sa umagang ito
ang walang hanggang pag-ibig, ang walang hanggang pagbibiyaya, ang pakikipisan, ang kaaliwan, ang pamamatnubay at ang kagalingan. Gayon din ang hindi maulatang banal na biyaya, basbas at bendisyon, pagliligtas at pagpapagaling ng kanyang banal na espiritu. Ito nawa ang muli niyang ipagkaloob sa ating mga magkakapatid sa umagang ito, hanggang sa lahat ng ating mga kabiyak, mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay at mga kamag-anakan sa laman. Sa lahat ng ating mga kaibigan, sa gagawin nating paglalakbay pauwi sa ating mga tahanan, sa paghanap natin ng ating ikabubuhay sa araw-araw, sa loob at labas ng ating mga dampang tahanan, sa lahat ng ating mga mahal sa buhay, kaibigan at kabatirang mayroong mabibigat na karamdaman at mga suliranin sa buhay, at sa buong kalaganapan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, magmula ngayon, magpakailanman. Amen. Kapayapaan ang sumaatin, mga kapatid. Purihin ang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Ako kay Jesus sa hawak sa aking kahinaan. Si Jesus ang pag-asa at simbulan. Wala nang ibang ngalan dapat tayong pagsaligan. Diyos Kristo, Jesus, tunay na tunay. Ako'y hawak kay Jesus, patuloy lalaban. Ako'y hawak kay Jesus hanggang patayan. Ako'y hawak kay Jesus, hindi hiwala.